lumilipad yung sombrero natin. Sobrang lakas ng hangin. Grabing sigat ng araw. Wala tayo mapagkukwentuhan ngayon, kundi siguro yung experience ko lang nung una kong dating dito sa Canada. Una, pagdating ko dito sa aeroplano pa lang, dahil alam kong bandang October kami dumating dito. So wala pang snow pero alam ko malamig na. Kasi sabi ng asawa ko, bibili kami ng mga jacket. Ayan. Isa pa lang yung anak namin yun. So bumili kami ng jacket. Pero hindi winter jacket. Ganito lang. Yung normal lang na jacket. So nung pagdating namin dito, siyempre mahaba ang biyahe. From Philippines to dito sa Canada. At mula dito sa Prince Albert. So okay pa yung bandang Vancouver, pero nung paglapag namin sa Saskatoon, napakalamig na. So pag pupunta ka siguro dito, pag winter, bandang October to February or March, so siguro din yung naka-winter jacket kayo, may dala kayo. Kasi sobrang lamig, maninibago ka sa klima. Lalo na pag galing ka ng Pilipinas or kaya galing ka ng Middle East. So ang laki ng pagbabago from positive to negative. Hindi lang yung basta negative, talagang umapalo ng -30, -40. So yun lang, pagkukwento muna natin yung experience ko dito. Pag may bata, talagang priority mo lagi siya. Kailangan hindi ka mabaglit sa kanya. Lagi kang, pero may dala akong, yan, pag may bata ka, mga infant, siguro din yung may dala rin kayong ng trolley. At pwede naman yung dalhin hanggang dun pagpasok mo ng aeroplano. At pagbaba mo, nandun na rin. So pagdating sa airport, kasi yung laki ng airport, pwede mong gamitin yun. Hindi siya mahirapan maglakad. So tulak-tulak lang siya sa trolley niya. After nun, pagdating namin dito, sakto, mga ilang araw, nag-snow. Siguro mga isang linggo, tuwa ako kasi nag-snow. At iba yung feeling pag first time mo makita yung isang bagay talaga. Lalo na pagka snow, kita mo yung naglalaglagan, napakaganda. So ayun, hindi pa ako nagda-drive noon, wala pa kaming sasakyan. Kaya after noon, nang medyo tumagal-tagal na, hindi pala magandang snow kapag dito ka maninirahan. Kasi nung una, pag nag-drive ka na, ang hirap. Tapos pag mamimili ka, mahirap. Bibihis ka pa ng nagpakarami-rami, bubuts ka, under jacket. Tapos kailangan may medyas, may sapatos. Yun, yung mga pagbabago na yun. Yun yung kailangan mong gawin pag winter. Tapos, siyempre, pag bago ka dito, wala kang sasakyan. Buti na lang yung trabaho namin nun, nilalakad lang. Pero medyo malayo-layo pa rin, nasa 100 meters siguro, or 200 meters. Lalakad mo yung pag snow, talagang nalubog ka. Kasi, hindi mo alam kung matigas or malambot. So pag apak mo, malambot. So pagpasok mo ng trabaho, basa na yung medyas mo, yung pantalon mo. So yun no, yun yung mga may experience mo dito. Siyempre, kailangan mga isang taon wala kang sasakyan dito. Pag magbabas ka, mahirap din, kailangan gumising ng maaga kasi merong timing yung mga bus dito. Hindi siya 24 hours. Dito sa lugar namin, ewan ko lang sa iba. At ayun, ano pa yung mga sakripisyo na ginawa namin nun. Yun yung pamimili. Kailangan na bili ka ng tubig, may galon. Buti na lang malapit yung namin, yung tinitirahan namin ng apartment dun sa isang shopping market. At madali lang, buhat-buhat ko yung galon. Wala pa kaming sasakyan nun. So isa yun sa sakripisyo mo. Tapos ano pa ba?
Yun yung mga mararanasan nyo dito kapag nakapunta na kayo dito. Sa pang bagay, yun, mag-a-adjust ka sa trabaho mo kasi iba yung trabaho mo doon no dati ka sa Pilipinas or sa ibang bansa pa, sa Middle East, kung saan saan, Taiwan. So iba yung trabaho mo doon. Parang talagang feel na feel mo yung pagka lalo na pag supervisor ka, manager ka, feel mo yan kasi talagang nire-respeto ka nila. So may respeto naman dito. Ibig ko lang sabihin na pagdating mo dito ay walang manager, walang crew, lahat kayo pantay-pantay. Kasi mismong crew uutusan yung manager dito. So normal yon na ang crew ay inuutusan yung manager. Hindi katulad sa amin sa Middle East. Hindi mo pwedeng utusan yung manager. Ikaw ang mag-uutos kasi daming crew eh. Tsaka trabaho nila yon. Dito hindi. That ang manager ang inuutusan dito. So ayun. May pa yung isang may experience mo. Pagka dumating na yung October hanggang March, yung winter, so wala ka na magagalaan. At puro bahay ka na lang, nood. Tapos, alam mo yan, hindi ka pwedeng gumala kasi napakalamig eh. Hindi lang yung delikado pati yung daan. Yun din, di katulad sa dating ginagawa mo sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa, sa Middle East, nagagawa mo, ang dami mong napapasyalan. Dito, meron naman kaso puro mga lake. Dito kasi, ano sila, more on lake sila dito. Dito sa lugar namin, ewan ko lang sa iba. Yun yung mga na-experience ko. At sa tagal-tagal naman eh, medyo nasanay na ako. At nung nagkasasakyan na, yun na, napaka-importante ng sasakyan dito. Parte siya ng buhay mo. Hindi ka pwedeng walang sasakyan dito. Kailangan meron. Para mo siyang tinuturing anak. Kasi lahat dito, pag umalis ka, kailangan sakay. At dahil gawa ng weather, so kailangan mo ng sariling transportasyon. Hindi ka pwedeng umasa sa bus o kaya maglakad. Nako, hindi pwede. So, ayun. After no, mga 2 years, naging okay na yung lahat. So, ganoon naman talaga eh. Pag una, mahirap. Tapos, sa mga lumipas ng 2 taon, 3 taon, naging smooth na lang ang lahat. So, ayun. Yun yung mga naging experience ko dito sa bansang Canada at dito sa lugar namin. So, masaya dito naman. Lahat nandito na. Wala ka nang mahihiling pa. Siguro yung good health lang talaga. Gawa ng weather, sobrang lamig. At the rest ay okay na. So, napakaganda ng lugar namin dito. At wala kaming naging anumang problema. Siguro nung una lang. So, yun muna yung pag-uusapan natin. At yung mga experience ko dito. Yung mga may experience na rin sa mga darating na araw, darating na panahon, kung sakala man magpadpad kayo dito. At siguro sa susunod naman, yung experience ko naman na ano ba yung mga magandang nangyari sa akin dito, sa amin dito. So, yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Peace.